Hi everyone! So sa nakaraang training video natin, pinag-usapan natin ang how to be successful in SMDC sales. Isa na dyan, yung mga soft skills that we need and also the very important tool that we have here, which is the Sellers Portal. And now for our part 5 sales training video, we will continue to discuss more of our tools, including the SMDC Pro, our team websites, our G drives, saan ba makikita yung mga computations, so on and so forth. So continue watching. Again, my name is Mentor BLD, Babylin Lorica Dueñas, your International Director here at SMDC. So let me go ahead and share my screen for the next tool. Okay. So for the next tool that we need is the SMDC Pro. Ayan. So what is the use of our SMDC Pro? This is where you can download all high-resolution photos, videos, brochures, sales kits, floor plans, unit layouts, project galleries, etc. So lahat ng kakailanganin nating digital marketing material. So dito natin makukuha sa SMDC Pro or mada-download. You can also add leads, add lead to SMDC event kasi meron tayong mga events dito. So if you want them to get discounts, kailangan nyo silang i-add lead sa SMDC event. And create or edit your SMDC microsite. So, di ba? With SMDC, lahat ng mga sales partners and managers, meron tayong free microsite. So, later on, makikita nyo kung paano siya i-edit and anong itsura niya. Okay? So, ito yung next step na gagawin ninyo. Once you already have access dito sa SMDC Pro, of course, makikita nyo na lahat ng folders doon, ng mga digital marketing materials. So, kailangan, syempre, i-download natin and save to your laptop or desktop or phone all the marketing materials. Kailangan talaga natin isa-isahin yan, i-download at i-consolidate, pagsama-samahin. Again, kailangan natin maging organized, di ba? Para sa ating mga marketing activities. Kasi mahihirapan tayong mag-offer ng mga properties if hindi tayo organized. Lalong-lalo na kung wala kang mga digital marketing materials na gagamitin. So kung halimbawa magpo-post ka, di ba? Of course, kailangan mo ng picture. And if once na may nag-inquire na sa'yo, syempre manghihingi ng mga pictures yan, manghihingi ng videos. So kailangan mo i-consolidate yan at i-download. At gawan ng album one by one. So dito makikita natin kung papaano. Okay, again, this is SMDC Pro. So it's smdcpro.com. So, paano ka magkaka-access dito? Once you are already registered as a salesperson, whether you are a manager or a sales partner, then once nag-register ka kay SMDC, makakatanggap ka ng access. I-enroll ka namin sa SMDC Pro. So, kung ano yung niregister mo na email sa amin, which is Gmail account, kailangan Gmail account only, hindi po pwedeng Yahoo. Okay? So, gagawa kayo ng Gmail account and yun ang i-register nyo sa SMDC para magka-access kayo sa SMDC Pro. So, let us go ahead and go to our browser. Okay? So, papaano ba siya i-access? So, ang first na gagawin natin is pupunta kayo sa inyong browser. So, ayan. Let's say, for example, gumagamit tayo ng Google Chrome. Okay? So, type mo lang smdcpro.com. Okay? Again, once registered ka na kay SMDC, bibigyan ka namin ng access dito sa SMDC Pro. So, ilalagin mo lang yung iyong Gmail. Okay? So, smdcpro.com, ang unang mag-a-appear sa iyo na homepage ay itong add new lead. So, dito ka agad magfo-fall. Alright? So, may iba-iba tayong mga tab dito. May add lead. Okay? May analytics, may leads, may events, and may properties. So first, mag-start muna tayo dito sa add lead. So ano ba yung purpose nito? Bakit may add lead pa? Okay? So the purpose of this add lead is for client ownership. So ano ibig sabihin ng client ownership? Para hindi mawala sa yung kliyente or hindi maagaw sa iyo, in short, yung kliyente. Lalong-lalo na nowadays, alam naman natin, yung mga kliyente is marami talagang pinag-i-inquiran. So, ang mangyayari kasi, let's say, for example, may nag-inquire sa'yo ngayon. Halimbawa, nag-inquire ako sa'yo ngayon.
Okay? Tapos nagpa-tripping pa ako sa'yo, no? Pumunta tayo, let's say, kay Red Residences Makati, di ba? Tapos trinipping mo ko, tapos present mo sa akin yung computation, so on and so forth. Ngayon, dahil sa hindi pa talaga ako decided, no? Hindi ako nag-reserve sa'yo. So, in short, umuwi tayo pareho. Umuwi ka, umuwi ako. So, ngayon, paggising ko, nag-inquire ulit ako sa iba. Okay? Nag-inquire ulit ako sa iba. Ngayon, let's say, inadlid mo ko. Okay? Inadlid mo ko. Ipakita natin. Halimbawa, inadlid mo ko kasi na-tripping mo nga ako eh. So, i-adlid mo ko dito. Diba? Ilagay mo yung email ko saka number ko. For sure, nakuha mo na yon kasi nag-meeting na tayo. Tapos nakuha mo ako sa social media, diba? Dun mo nakuha yung details ko. Doon ako nag-inquire sa'yo. And, ayan nga, dahil triniping mo ko sa Red Residences, yan yung project na in-inquire ko sa'yo, Red Residences. So, i-save lead mo na ako. Okay? So, ano yung mag-a-appear sa'yo pag sinave lead mo na ako? Ayan yung nakalagay. Lead successfully saved. Okay? So, automatic na-add lead mo na ako. Okay? So, ayan, na-adlid mo na ako kasi nga, inassist mo na ako at na-tripping mo na ako. So, ngayon, kinabukasan, naisipan ko, itry ko kaya mag-inquire sa iba. So, nag-inquire ako sa iba, tapos nag-present din siya sa akin, tapos nag-meet din kami. So, anong mangyayari kung, let's say, nagpa-reserve ako sa kanya nung araw na yon, di ba? So, kanino mapupunta yung sale? Yun yung big question. Doon ba kay agent number 1? Or dun kay agent number 2. Sa agent 1, again, ikaw, inadlid mo na siya since nag-inquire ako sa'yo kahapon, 'di ba? Pero itong si agent 2, ngayon, hindi na niya ma-adlid kasi ang mangyayari, once na, let's say, nag-reserve na siya kay agent number 2, ia-add niya yan dito. Ia-add niya dito sa add lead. So, ang mangyayari, since naka-register na ako dun sa agent 1, hindi na ako ma-add dito ni agent 2. Okay? So, ang mangyayari, kanino mapupunta yung sale? Mapupunta yung sale dun sa may client ownership. Kasi again, ang unang nakapag-add lead dito sa SMDC Pro is si agent number 1. So, regardless, kahit na sa'yo umuo, agent number 2, sa'yo nagpa-reserve si client, kung na-add lead na nung previous na agent na nag-present sa kanya, doon mapupunta yung sale. That's why it's very important and it's a must, okay, na kapag may inquiry ka, na i-add lead mo for the client ownership. So, meron tayo ditong 30 days. Okay? Sa'yo yung kliyente na yon. Kahit na mapa-oo siya sa iba, pero kung ikaw ang pinakaunang nag-add lead dito, makikita sa system yon na, ay, si Agent 1 na pala yung unang nag-assist dito. So, sa kanya mapupunta yung sale. Kasi ang tendency, ang nangyayari kasi dyan minsan, kaya tayo lagay ng ganitong sistema, nagkakaroon ng poaching of clients. Let's say, for example, alam naman natin, no, pare-pareho lang naman yung prices natin, pare-pareho lang yung discounts. Kasi once you are registered with SMDC, pare-pareho lang naman yung memo sa atin. Isa lang yung nilalapag dyan, di ba, na discount. Ang tendency kasi, yung iba na ahente, ang ginagawa nila is, tatanungin nila yung kliyente, meron na po ba kayong previous agent? Pag sinagot na yes, ang gagawin nila, hindi sila magba-back off, ilalaban pa rin nila. So, ang gagawin nila, maglalatag sila ng napakalaking discount. Alam mo yon, even their commission kayang-kaya nilang ibigay. Kumbaga, yung iba kasi dito, ang habol lang din nila, credits. Yung iba, no, yung ibang mapepera na, pero hindi ako yon, hindi tayo yon, di ba? So, yung iba, ang habol lang nila credit, sige na, para hindi lang masayang. Yung iba, magbibigay ng mga special promo, free aircon, ganyan, o kaya free MacBook, grabe free MacBook, 'di ba? So para lang makuha nila yung sale. So iniiwasan lang natin dito. Kawawa naman yung unang, 'di ba? Yung unang nag-present, yung unang nag-effort. 'Di ba? Siya naman i-follow niya kung ano yung standard natin and ano talaga yung existing promo ng company. So ang nangyayari kasi nagkakaroon talaga ng poaching of clients. So kaya nagkaroon tayo ng sistema na ganito that you will have a 30-day client ownership as long as i-add mo siya dito sa iyong SMDC Pro. So, ano mangyayari? Halimbawa, in-add mo dito tapos hindi mo na siya ma-encode. Ang lalabas kasi dito pag hindi mo na siya ma-encode,
pag nilabas mo na save lead, nakalagay may record na. So pag may record na, gets mo na yon. Ibig sabihin, nag-inquire na yon sa iba at meron na nagmamay-ari dun sa lead na yon. Kaya kung ako sa iyo, maghanap ka na lang ng ibang lead, no, ibang client. Kaya dito paramihan ng lead generation. And alam naman natin, lalong-lalo na ngayon, puro online na, ang mga buyers talaga, kung saan-saan talaga nag-i-inquire yan. I-inquire dito sa, minsan, no, baka hindi natin masabi, baka benteng pages or benteng sellers ang ini-inquirean nila. So, kino-compare nila. So, kaya kailangan maging alerto rin tayo pag may nag-inquire sa atin is automatic i-add lead mo. Para kahit papano naman hindi masayang yung effort mo, lalong-lalo na kung nasa stage na kayo ng presentation, for sure naman, di ba? Ang dami mo ng information na nalatag dyan, ayaw mo naman masayang yung effort mo. So again, meron kayong client ownership for 30 days. Basta sa'yo, pinakaunang nag-inquire, i-add mo na agad dito. And kahit na magpa-reserve siya sa ibang seller within 30-day period, sa'yo mapupunta yung sale na yon. Okay? Again, this is for the client ownership, this add lead. So, i-add mo. So, lahat ng i-add mo na leads dito ay mapupunta sila dito sa leads. Okay? So, dyan mo na lang halugugin, no, kung sino yung inquiry mo dito. So, dito mo na mamamanage yung iyong mga leads. Okay? So, mapupunta sila dyan sa leads. And, para organize din tayo, mababalik-balikan mo kung ano yung email nila, phone number nila, di ba? So, again, ganun lang yung pag-add lead. Kunin mo lang yung name, last name, email ad, phone number, country nila, kung saan sila, no, naka-reside. Saan mo nakuha? Booth, event ba, referral ba, social media, or website? And kung ano yung property na interested sila. 'Di ba? So, isi-select mo lang dito. And isi-save lead mo na. And wala nang ibang kailangan gawin yung kliyente dyan. Basta ganun lang yung gawin mo, i-save lead mo na. So, may mag-a-appear dyan na marketing instructions. So, i-disregard mo na lang yun. Okay? So, next, ano pa ba yung gamit nitong ating SMDC Pro? Events. Okay? So, may makikita kayo dyan na merong virtual events. So, yung virtual events, dalawang klase yan eh. Ito yung virtual events. Ito yung mga via Zoom, mga ganyan, virtual. 'Di ba? Meron naman tayong mga face-to-face events. So, i-click mo lang to for you to know kung ano yung mga events natin face-to-face. Okay? So, tulad niya, no, meron tayong Hill Residences event. So, nandyan yung location, no, saan siya gaganapin, which is sa Hill Residences site mismo, Novaliches, Quezon City. And the date, nandyan din yung date, Saturday, June 29, 2024. And then, nandito rin yung time. And please take note lang, itong mga events na to, merong discount to. Okay? Meron silang mga events discount na makukuha on top of the promo discount pa. Okay? So, ibig sabihin, once maka-attend sila dito sa mga event na to or magpa-reserve sila sa mga event na to, kahit hindi rin sila maka-attend. So, let's say, for example, magpapa-reserve sila ng June 29, no? Kahit na let's say hindi sila available na makapunta dito sa Novaliches Hill Residences, as long as makakapag-reserve sila kahit virtually, no, sa date na ito, June 29, then they are entitled for an event discount. Okay? So ano pa? Ayan, may Glade Residences, Haro Iloilo. So i-click lang natin yan. So balik muna tayo doon. Tignan pa natin ano pa yung mga ibang event. So meron tayo, ayan, may international event tayo sa Norway. Pero ito, tapos na ito. Ayan, ito yung mga nakalipas na event nung May. So yung mga nakaraang buwan, may mga international events tayo. Since hindi lang naman tayo sa Philippines, no? Nagma-market din tayo abroad. Ayan, may Canada nung May 18. So ganyan. So dito nyo lang makikita. So right now, ang paparating na event is going to be on, on June 29 Saturday. So, i-click mo lang yan. Let's say, meron kang client, no, na gustong umattend dito. Kahit na hindi pa siya, tingin mo, hindi pa siya magpapareserve. Pero, you could go ahead and invite them. Kasi anong malay mo naman, di ba? On this specific event, dyan sila makapag-decide, di ba? And, maganda rin kasing pang entice yun sa mga client mo. Kasi magkakaroon pa sila ng additional event discount. Okay? So, ayan, i-click mo lang yung specific event, tapos mag-a-appear sa'yo ito.
So, nakalagay dyan yung tickets remaining. So, meron pa tayong 291 tickets. Deadline for submission of invoice. Ayan, Saturday, June 29, 2024. So, ayan na. Let's say, for example, i-invite mo na yung client mo for this event. So, are you going? So, click mo lang yung yes. And then, browse lead ka na. Kailangan, bago mo ma-add yung client mo dito sa event, kailangan ma-add lead mo muna siya. Okay? And then, once na-add lead mo na siya, mababrowse mo na siya. So, i-click mo tong browse lead. So, lahat ng mga na-add lead mo, okay? Let's say, ito yung client mo. Let's say, ito. Yan. I-click mo lang yan. Okay? I-click mo yan. So, siya yung i-invite mo. Send for approval. I-click mo na yung send for approval. So, send for approval, ako yung mag-a-approve niyan. So, just let me know if meron kayong mga i-add dito sa event, no, sa mga upcoming events natin, then I'll be the one to approve your attendees. Okay? Yung mga invites ninyo for this event. And again, in order for them to avail the event discount for this specific day, halimbawa June 29 itong event na to, so nakalagay yan sa separate memo kung magkano yung discount na ma-avail nila. So, kailangan nyo sila i-add dito sa event. Hindi sila makaka-avail ng discount kung hindi sila added dito. Okay? Please take note that Hindi porket, let's say, nag-reserve siya ng June 29, okay? Pero hindi mo naman siya inadlid dito. Hindi siya makakakuha ng event discount kasi hindi siya naka-add dito. Again, bakit natin sila kailangang i-add dito sa event? Itong mga events natin, it's paid, 'di ba? Madalas may mga food, minsan sa hotel pa, 'di ba? May mga reservation tayo. So kailangan natin silang i-add para ma-calculate natin kung sino yung mga attendees, magkano yung budget natin for the attendees para naman na-estimate natin kung ilan yung guest natin, 'di ba? On that specific day. So again, kailangan yung i-add lead ang inyong mga clients na gustong maka-avail ng event discount on this specific date. And kailangan kung June 29 ito, kailangan date of their reservation is also June 29, 2024. And what if hindi daw sila makakapunta yung client mo? It's totally fine. Okay lang kung hindi sila makapunta. As long as na-register mo sila dito and meron tayong proof, so ang gagawin ko lang dyan, nakapending siya, di ba? Ang gagawin ko lang dyan is, yan, i-accept ko yan. Ako ang gagawa niyan, okay? So, i-check ko lang yan. And nandito na yan. Nakalagay na dyan na na-approve na siya. So, during the booking kasi of your sale, let's say, nagpa-reserve na siya on June 29. So, ito yung hahanapin sa'yo. Kailangan mo to i-screenshot na naka-add siya dito sa event na to. Okay? I-screenshot mo yan. In order for them to avail the event discount for this specific date. Again, kailangan June 29 sila mismo nag-reserve and regardless if nakapunta sila or hindi sa June 29 na event na ito dito sa Hill Residences, makaka-avail pa rin sila ng event discount. Okay? Pero kapag nag-reserve sila ng June 29 pero ikaw nakalimutan mo na i-add sila dito sa event na to, sorry to say, but they cannot avail the event discount kasi hindi sila naka-register. So, it's very important na wag niyong kakalimutan to or else, medyo malaki-laki din yun, di ba, yung mga discounts na yun. Lalong-lalo na kung high-rise building, mas malaki. Minsan, mga 100,000, minsan 50,000. O, ano mangyayari? Anong gagawin mo doon? Pag yung iba, mga seller natin na nagkakamali, nakakalimutan, i-explain nila sa client or sila yung nag-shoulder. So again, you are already informed ba na kailangan i-add lead natin yung mga client natin na pupunta sa event para maka-avail sila ng event discounts. Okay? So again, tapos na tayo sa add lead. Next, tapos na tayo sa event. So next, ito na. Ito na yung mga marketing materials. So mentor, saan makikita yung mga marketing materials? Dito po sa properties. Okay, so i-click natin yan. Ayan, so kita nyo naman, di ba? With SMDC, very organized tayo, nakahiwa-hiwalay, 'di ba? Per project. So ganyan din ang gagawin ninyo sa inyong mga desktop, mga mobile phones, hiwa-hiwalay ninyo, 'di ba? I-consolidate ninyo, 'wag natin i-rumble-rumble
para hindi kayo mahirapan din. 'Di ba? Kasi kayo din yung mahihirapan pag hindi kayo organize. Okay? So, yan, very organized. Nakita nyo naman, hindi rumble-rumble. So, ayan, mag-click tayo dyan. Let's say, for example, dito tayo kay Mall of Asia. So, meron tayong top selling project dito. Ito si Sale Residences. So, i-click mo lang yung see more. And then, dadalhin ka na niya dito sa Sale Residences Digital Marketing Materials. Okay? Nandyan din yung address, okay? HLURB number, so on and so forth. Pero, ang pinakagamit nitong SMDC Pro is for the digital marketing materials. Okay? So, nakakonsolidate din yan. So, if I were you, ganito din ang gagawin ninyo pag download nyo. Again, these are all high resolution, kaya talagang mataas yung files nito. So, kailangan nyo lang ng bigger space sa inyong mga storage. Laptop, desktop, or mobile phones. Okay? So, hiwa-hiwalay din. Brochure, flyer, newsletter, site development plan, floor plan, price list, project images, video, investment presentation, di ba? Logo, promotions, unit type. So, ang gawin ninyo, once na-access nyo na tong SMDC Pro, kailangan talaga i-consolidate mo yung mga materials na kakailanganin mo. Okay? And gawan nyo ng album. Tapos, meron pa tayong digital brochure. Okay? So, i-click mo lang yan. Merong link yan. Pwede mo na i-copy yan. Okay? So, i-consolidate mo rin yan. And i-share mo na rin sa kliyente mo kung may inquiry ka na. It's just a link. Okay? And meron din tayong 360 degrees brochure. Okay? Ito mismo yung pinaka-virtual tour na. Okay? So, with SMDC, we are very modern. So, marami tayong kliyente na hindi nakakapunta sa actual site. So, anong gagawin natin? Wala na ba tayong other ways, no, to present the project? So, meron tayong 360 degrees already. So, i-access nga natin, tignan natin, no, just so you have an idea. Ano ba itsura nung 360 degrees? Okay? So, ayan. So, ayan na itsura ng ating 360 degrees. Pag clinic mo yung 360 degrees na yun, dito kanya dadalhin. Okay, sample lang ito So, i-click mo lang yan. So, of course, kailangan mataas yung ano natin dito. Internet. Kailangan malakas yung internet natin dito. So, you could go ahead and tour your client already. Ayan, medyo slow yung internet ko. So, pwede mo na i-move yan para ipakita mo sa kanya mismo ano mismo yung location ng project na ino-offer mo. 'Di ba? Ikot-ikot mo na yan. Matuturo mo na yan dyan. 'Di ba? Kahit na wala siya physically sa area, is talagang nakikita niya actual, 'di ba? Ano yung itsura? Ano bang facing to? Saan ba nakaharap to, 'di ba? Ano ba yung itsura ng paligid ko, 'di ba? So, ayan, with SMDC, we already have 360 degrees. Kaya maganda nga, ito na mismo yung ginagamit nyo pang present. Okay? So, nakita nyo tong mga square-square na yan. So, ayan, yan ang i-click nyo para ma-tour natin siya. Okay? So, let's say, for example, ito, i-hover mo lang yan dyan. So, ang sabi dyan, dadalhin ka niya sa facade. Okay? Ito naman, i-hover mo rin, dadalhin ka niya sa main lobby. Okay? So, ano itsura niyan? Sige, mag-click tayo. Punta tayo dito sa facade. So, i-click mo lang din yan. Tapos, madadala ka niya na dun sa facade. So, ano may itsura ng facade niya, di ba? Ayan. Busisiin nyo ito para before kayo mag-present sa mga kliyente ninyo, okay, na-master nyo na, di ba? Na-try nyo na kung ano ba, saan ba siya dadalhin, di ba? So, yun ang itsura niya. Yan yung itsura ng kanyang facade, di ba? Yan mismo. So, kahit wala siya dito sa Pilipinas, nasa US siya, di ba? You could go ahead and share this 360 degrees link. Okay? So, i-click mo pa. Go to, ang sabi diyan, go to drop-off area. So, anong itsura ng drop-off area niya? Di ba? O, ayan. So, ayan ang drop-off area niya. Di ba? Magagalaw-galaw mo rin yan. May ikot-ikot mo rin yan. Di ba? Again, with SMDC, we already have virtual tours. Okay? Diba? So, kaya nga, importante dito, meron kayong desktop or laptop.
or kahit iPad para naman mai-present natin ng maayos sa kanila 'tong mga 360 degrees natin, 'di ba? Mahirap kasi 'pag wala tayong gamit na ganito. So 'yan, i-click pa natin 'yan. Saan ba tayo dadalhin 'yan? Ayun, dadalhin naman tayo sa commercial area. Okay? 'Di ba? Napi-picture out talaga ng kliyente ano yung itsura, 'di ba? So ayan. This is the commercial area. 'Di ba? Napi-picture out na natin ano ba itsura nung baba niya, ano ba itsura nung taas, 'di ba? So ganyan. Busisiin niyo ito, no, once you have access already sa SMDC Pro. Okay? So again, this is the 360 degrees. Yan ang ginagamit na naming pang-present ngayon. Okay? Medyo ano na tayo. Gone are the days for the PDF. Pero depende pa rin sa inyo kung saan kayo mas comfortable. Lalong-lalo na kung hindi naman malakas yung internet ninyo. 'Di ba? So it depends. So ayan, brochure, click natin. Ano yung meron sa brochure? Ayan, meron tayong brochure for Chinese. So ito, all downloadables. Okay? Meron tayo brochure for English, meron for Japanese, ayan, nakalagay, meron for Korea. So, ganyan. Okay? So, that's the brochure. Tapos, meron din tayo dito for newsletter. Ayan, mga pang-emailers nyo. Di ba? Hindi nyo na kailangan mag-edit. No? Pwede nyo nang pang-email to. Di ba? Para lang at least kahit papano, makapag-follow up kayo sa mga kliyente ninyo. Okay? So, meron na rin dyan. Ito, why invest in Bay City? Di ba? Since si sale ay nasa Bay City. Okay, ano pa? Ano pa yung mada-download natin dito? Project images, ito napaka-importante nito. Okay, pag wala kang picture ng project, mahihirapan kang magbenta ng property. 'Di ba? Napaka-important niyan. Kailangan i-download mo lahat 'to, yung mga pictures na nandito. Okay? Next is uh, site development plan. Okay? Kailangan meron ka rin ito kasi para ma-picture out naman ng kliyente mo, ano ba yung sakop ng buong ano niya, ng buong project, 'di ba? Gaano ba 'to kalawak, 'di ba? Saan ba naka-position yung mga amenity nito? Ilang towers ba 'to? Saan ba yung main entrance nito? 'Di ba mga ganun? So kailangan din 'yan. That's the purpose of the site development plan. Okay? So ano pa? Ano pa yung meron dito? Floor plan, ayan. So, tayo, hindi tayo basta-basta computation dito, bibigay mo yung price, bibigay ka ng unit number, pero hindi naman alam ng kliyente mo saan nakalocate yung property. So, ito, nakita yung mga arrow na yan. So, it's all downloadable. So, i-download natin. Saan ba nakalocate yung unit number na to? 'Di ba? Yung ino-offer mo. So, ayan, may mga ano dyan, may mga notes dyan. Ito, Tower 1, 17th floor. So, hanapin mo, anong tower ba? Anong tower ba si client? Halimbawa ito, Tower 1, second floor. Ito naman, Tower 1, third floor to 16th floor. So, hahanapin mo at i-highlight mo sa kliyente kung ano yung unit na tinutukoy mo. Okay? So, ayan, malapit ba yan sa elevator? Malapit ba yan sa corner? Mga ganyan, di ba? So, next is logo. Ito yung kanina. Logo. If you need a sale residences logo, then the official logo, yan, pwede nyo na rin i-download dito. What else? Tingnan naman natin yung investment presentation. Yan. So, if you also need more details para may mas malawak pa yung ma-present mo sa kliyente mo, so, pwede mo rin pag-aralan ito at ipakita mo sa iyong kliyente. Okay? Again, this is for sale residences. Next is, ano pa? Price list. Actually, for this price list, this is not updated. Okay? So, for the price list, we have a different tool wherein dun mo mada-download yung tamang computation, updated computation, and also yung price list natin, yung nakalagay sa inventory dun sa ating seller's portal. Kasi yun yung real-time price and real-time inventory. So, ito, hindi na namin ginagamit tong price list na to. Okay? Kasi meron naman tayong seller's portal and meron tayong computation template. Okay? Flyer. If you need a layout of the flyer, okay, you can also download. Meron Japan version and may Korean version. So, basta lahat ng mga makakatulong sa inyo dito,
you could go ahead and download here. Promotions. Promos. This is as of July 2023. So, as you can see, this is not updated. So, kung kailangan nyo ng mga updated na promos, of course, manggagaling yun sa amin. Okay? Usually, ina-update yan every quarter. So, pinapadala ko rin yun sa ating GC. Alright? So, you don't need to download here. Okay? Kasi kami mismo yung nagpapadala ng update sa ating GC. So, I think this is just for an idea kung ano yung itsura niya ng mga memo na lumalabas. Unit type, ayan. So, if your client needs a layout, kung ano yung positioning no, ng kanyang unit, so dito yun madadownload. Okay, saan ba yung kusina niya? Katulad nito, saan yung kusina niya? Nandito ba sa kaliwa, kanan? Saan yung CR, di ba? So, ganun. Again, this is for the unit type. Okay, yan yung layout. And ano pa ba? Video, di ba? Sobrang importante nito. Okay, so, nandito yung mga historical video niya from the topping of ceremony, di ba? From the walkthrough. So, lahat ng mga videos ng project ni marketing, so ina-upload dito. So, you could just go ahead and download and send to your clients. Okay? Ayan. So, bakit meron tayong SMDC Pro? Bakit kinonsolidate namin itong mga materials na to? Kasi kailangan nyo to. Ito yung number one na kailangan ng sales. 'Di ba? How can we promote the project? How can we do the advertisement if wala tayong mga marketing materials? Wala tayong video. 'Di ba? Hindi natin mapupush yung mga kliyente na bumili. Hindi natin sila mako-convince, 'di ba? But with SMDC, we have the support like this. We have the digital marketing materials that we could download anytime, anywhere you are, di ba? Basta ikaw lang yung magko-consolidate niyan at ayusin mo lang, i-organize mo lang. Then you're good to go, no? Magagawa mo ng maayos yung iyong marketing activities. So ano pa? Ayan, busisiin nyo lang. Usually, ako, no, personally, ang kinukuha ko lang dito ay brochure, images, yung project images, newsletter, ito for follow-up. So, pumipili lang ako kung ano yung magandang pang follow-up ko dito. And itong site development plan, floor plan, logo, itong unit type, syempre, ito yung layout eh. So, kailangan talaga yan. And the video, yan. And itong investment presentation. Okay, usually yan yung mga kinukuha ko. And itong mga digital brochures and 360, so kino-consolidate ko yung kanilang mga link. Okay? Para pag may kausap ako, I could go ahead and share them the digital brochure link and 360 degrees brochure link. Okay? Again, these are all the digital marketing materials. So, kung ano yung gusto mong focusin dito, kung ako sa'yo, once may access ka na dito, then i-consolidate mo na, so on and so forth. Okay? Pag na-master mo na yung isang proyekto ni SMDC, let's say, for example, gusto mong ubusin, no, itong Light to Residences, no, i-focus mo siya. 'Di ba? I-download mo lahat ng mga materials para ma-master mo siya. 'Di ba? And then, so on and so forth, kapag nakabenta ka na dyan ng maraming units, then pwede mo na rin i-download lahat and yung mga iba pang mga projects natin. So, ganon. And also for the corporate, ito in general naman to, yung mga videos ni SMDC. So, you could go ahead and browse this also. I-download nyo rin kung tingin yung makakatulong sa inyong marketing activities. Okay? So, next, ano pa ba? Itong analytics. Okay? So, here, dito lang naman yung report, no? Dito lalabas yung report kung ilan na yung na-add lead mo, ilan na yung nabenta mo. So, if you are using this from time to time sa mga nabebenta mo, then mag-a-appear siya dito. Ilan na ba yung leads mo? Ilan na ba yung nabenta mo? Tapos, leaderboard, dito mo rin makikita yung mga list ng leads mo. Okay? So, saan ko naman may edit yung aking microsite? Okay, so nakikita nyo tong picture ninyo dito sa upper right corner ng SMDC Pro. So, ang gagawin nyo lang dyan, i-click nyo lang yan. So, mag-a-appear dito yung mga tutorials. Okay? And dito mo na makikita yung iyong microsite. Okay? So, gawa tayo ng microsite. So, para makita ninyo.
first is you need to edit your picture. Ilagay mo yung picture mo dyan, pangalan mo, di ba? Yung email mo, and mobile number mo. So, saan mo may edit yan? Punta ka lang dito. Punta ka sa view profile. Okay? So, dito mo na ma-edit yan. Okay? Ang gagawin mo muna, i-click edit mo. Okay? So, dito ka na maglalagay ng iyong photo, i-edit mo yung name mo, kung wrong spelling, ayusin mo. Yung email mo, hindi mo na siya napapalitan. Kasi kung ano yung nakaregister again sa SMDC, yun ang ilalagay dito. Basta Gmail account. Okay? And your birthday, edit mo na din. Gender mo, yung address mo, mobile mo, your Facebook account, ilagay mo na rin. And a little bit of introduction about yourself. Okay? Tapos i-click save mo na. Okay? So once na save mo na yan, automatic, pag pupunta ka na sa edit microsite mo, yan, nakalagay na yung picture mo. Tapos, ayan na yung name mo, yung email mo, and then number mo. So ngayon, nakalagay dyan, ano ba yung mga properties na binibenta mo? Okay? So ako, ayan, lahat ng properties is binibenta ko. Diba? Lahat ng properties yan. So, nasa sayo kung gusto mo pang mag-add ng other property. O kung gusto mo, wag mo ilagay lahat. Depende sa'yo kung ano ba yung properties na gusto mong ibenta. Tapos, dito sa baba, ano naman yung mga properties na nabenta mo na? So, ilagay mo dito yung mga properties na nakabenta ka na. So, kung dadagdagan mo pa yan, so i-edit microsite mo lang. Click edit. So, nung nakaraan, wait lang, hanapin nga natin. So, i-click mo lang to, itong select property. So, i-select ko si red. Select ko si red. Yan. Okay. So, ayan, nag-appear dyan si red. Next is, itong recently. Itong recently lang. Yung mga recently na nabentahan mo, let's say, si Leaf. Ayan, si Leaf. Leaf, ayan, Leaf Residences. Okay. So, once naka-add ka na, i-save microsite mo na. Okay? So, ngayon, nasaan na yung microsite na ginawa mo? Kumbaga, website siya. Kaya ang tawag sa kanyang microsite. Kasi, micro lang siya. Hindi naman siya yung full details talaga ng website. So, ito na yon. Ito na yung inedit mo. Go to microsite ka na. So, ayan. Ang ginawa ko, punta kayo sa incognito. Kasi ma-access nyo to eh. Punta kayo sa incognito window. Tapos, again, ang link nun is sellers.smdcpro.com/ kung ano yung name ninyo. Like ako, Babylin Duenas. Okay? First name and last name. So, enter nyo lang yan. So, ano yung magiging itsura niya. So, ito mismo yung isi-share ninyo sa inyong mga inquiries. Okay? So, ganyan na itsura niya. Ito yung microsite natin. Okay? So, anong gamit nito? Lahat ng mga sales partners and managers, meron kayong microsite. Kayo lang ang nabibigyan ng microsite. Kumbaga, ito yung mapapakita nyo na proof na you are really registered dito kay SMDC. Okay? Ito yung proof of legitimacy ninyo. Kumbaga. Okay? So, ayan na. Ito yung inedit natin kanina. And, ano yung mangyayari? Paano ba ito ina-access ng mga clients ninyo? So, ayan, dito pa lang makikita na nila that you are authorized SMDC seller. Okay? So, ang gagawin nila, halimbawa, interested sila kay Bloom Residences. So, ang gagawin nila, inquire lang sila. I-click nila to. And then, mag-fill up na sila dito. 'Di ba? Ayan, properties you're interested. Halimbawa, si Bloom. So, ano mangyayari? Pag nag-input sila dito, para, kumbaga, ito na yung pinaka-contact form mo. 'Di ba? 'Di ba? Hindi ka na mag-e-edit ng sarili mo. Ito na mismo yung contact form mo, inquiry form, kumbaga, 'di ba? So, i-click lang nila yan submit. So, ano mangyayari? Once clinic nila yan na submit, automatic nakapag-inquire na yan sa'yo. So, ang gagawin mo, check your email na. Okay? Check your email na. Punta tayo sa Gmail. Tignan nga natin kung pumasok na yung inquiry. O, ayan o. Pumasok na agad o. 'Di ba? So, may matatanggap ka from inquiry@smdcpro.com. Ang title, Inquiry for Property. So, nakalagay dyan yung name niya, email address niya, mobile number, and then yung properties na interested siya. And then, yan, pwede mo na siyang kontakin, pwede mo na siyang tawagan. So, itong ating SMDC Pro microsite, pwede nyo na itong i-copy yung link. 'Di ba? Once na-edit nyo na kung ano yung mga properties na binebenta mo, no, i-add mo na doon, i-edit mo na,
Then, ano ba yung mga properties na nabenta mo na? Di ba? Para magka-idea sila kung ano ba to, nakakabenta ba to, di ba? So, ito yung pinaka-contact form nila. Di ba? So, hindi mo na kailangan pang gumawa ng sarili mo. It depends sa'yo kung gusto mong gumawa ng sarili. Pero ito kasi, this is already a proof of legitimacy na talagang authorized ka na seller ni SMDC. And again, this is really coming from the company. Again, the link is sellers.smdcpro.com/your name. So what else? So aside from microsite na masishare mo sa mga clients mo and digital marketing tools, add leads to SMDC event. Ano pa yung gamit itong SMDC Pro? So meron pa tayong mga tutorials dito. Okay? So click nyo lang itong inyong picture and then tutorials wherein ito yung mga videos na makakatulong sa inyo on how to access your SMDC Pro. So meron dito how to generate URF. So panoorin lang natin ito. Lahat ito ay naka-upload sa YouTube. Okay? And ayan, how to manage your leads. So panoorin nyo lang din ito. Next is how to download all the marketing materials here at SMDC Pro. So papaano ba i-download, 'di ba? So meron din tayong mga tutorials niyan. Next is how to use the leads function. So, paano daw gamitin yung leads function? Next tutorial is how to download an SMDC material for iOS users. So, kung ikaw ay iOS users, panoorin mo to. Okay? Next is how to download SMDC material for Android user. Okay? So, umi-equip tayo dyan ng mga tutorials. Next is how to view your microsite. So, paano daw i-view yung microsite? Okay? Next tutorial is how to add lead. Ayan, yung pinakita ko sa inyo kanina. Okay? Next is how to set up and view your microsite. Okay? And next, how to invite lead on an event. So, paano daw natin i-invite yung lead natin sa event? Or i-add lead. Okay? And then, meron pa tayong new feature dito. Okay? For the SMDC Pro. So, sabi dito, SMDC Pro has a new feature for all existing users. So, panoorin natin ito, itong update na to, wherein, ina-explain dito yung, you can now log into SMDC Pro using your personal Gmail account. Okay? How? Ayan. So, may instruction dito. We will provide you link where you can assign your personal Gmail account. O, ayan. So, panoorin nyo lang ito so you know all the tutorials kung paano gamitin itong ating SMDC Pro and kung paano siya makakatulong sa ating marketing campaigns. Okay? So, next is assign your personal email to your existing SMDC Pro. So, meron din tayong tutorial for that. Okay? So, again, this is our second tool, which is the SMDC Pro. Okay? If you are not registered with SMDC, if you are not a sales partner, a manager, you don't have SMDC Pro access. Okay? So, in order for you to have an SMDC Pro access, of course, kailangan mo mag-register with SMDC. Okay? So, next, ano pa yung tool na kailangan natin? Let me go ahead and share. The next tool that we need is the team website of Everest. Okay? So, my team. So, again, the name of my team is Team Everest. So, with my team, meron tayong sariling website. Okay? So, anong purpose nitong ating website? Paano ito makakatulong sa inyo? Alright? So, this is an all-in-one place. Okay? So, this is where you can get all the project details, amenities, building features and services, download low-resolution photos. Lahat ito ay nanggaling din dun sa SMDC Pro. Pero ito, low-resolution na siya. Okay? Kasi marami tayo dito. Minsan, nauubos talaga yung storage kasi sobrang tataas talaga ng mga mga file na nasa SMDC Pro. So, ito lahat ng nandito sa Team Everest website, lahat ito ay low resolution na. Okay? Nandito rin yung mga floor plans, unit layouts, actual unit photos, brochures, and 360 degrees links, etc. Okay? So again, this is all in one place.
This is promosmdc.com. Okay? Again, this is only exclusive for Team Everest. Alright? So, ito yung makakatulong sa inyo. Actually, ito na nga din yung ginagamit nila for presentation, lahat ng mga managers namin. So, ano yung gagawin ninyo pag na-access nyo ito? Of course, i-download nyo na and save to your laptop, desktop, or on your phone. No, most especially sa phone ninyo. Sa phone nyo talaga. Talagang phone natin yung pinaka-the best na makakatulong sa atin. Ayan, ng mabilis. Kasi, itong phone natin, ito yung lagi nating hawak, 'di ba? Kahit na nakatayo ka, naglalakad ka, 'di ba? Masisilip mo at masisend mo agad sa mga kliyente mo. So napaka-importante dapat sa phone pa lang natin, nag-i-store na tayo ng mga marketing materials, sa mga pictures. So naka-consolidate din 'yan. Album by album. So ganun tayo. Okay? So next, ipakita ko sa inyo yung ating SMDC website. So, punta lang kayo sa promo.smdc.com. Okay? So, ako mismo yung gumawa nito. Okay? Pinagpuyatan ko to ng ilang buwan. So, ayan. Ito yung pinaka-homepage niya. So, may home, properties. So, nandito na lahat ng mga properties natin. Ina-update ko to for referrers, sa mga career opportunities natin, and the contact page. Okay? So, scroll down lang natin. Ano yung gamit nitong ating team website? Okay? So, dito pa lang makakatulong na to sa'yo. No? Kasi, dito ka matutulungan. Let's say, for example, may nag-i-inquire sa'yo. Lalo na, nag-uumpisa ka pa lang. Let's say, may nag-i-inquire sa'yo. Manager, gusto ko ng ano, gusto ko ng property sa Makati. So, tayo, isip natin, ano ba yung mga project sa Makati, di ba? So, ang gagawin mo ba, pupunta ka pa ba sa ano? Punta tayo sa SMDC Pro. Pupunta ka ba dito para, ano, halugugin mo dito? Medyo, ano ka, no? Isa-isa, yung Makati. Ano pa ba yung Makati dito? Di ba? Medyo mahirap kasi hiwa-hiwalay, di ba? Hiwa-hiwalay siya. And though meron naman tayo 'di ba yung sellers portal, pwede mo ring i-filter doon yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan, i-filter mo doon. Pero kasi itong ating team website, nandito na mismo yung mga ano, mga filter na makakatulong sa iyo, 'di ba? Choose location. So ayan, i-click mo lang 'yan, Makati. So mag-a-appear na dito lahat ng mga Makati. Okay? Hindi na pahihirapan yung buhay mo dito. Okay? Ayan, yan na lahat ng Makati natin. Ngayon, paikliin pa natin. Paliitin pa natin. O, halimbawa, sabi ng kliyente mo, gusto ko Makati pero gusto ko kasi yung ano na, RFO. So ngayon, i-click mo rin yan. Ano ba yung RFO natin? Click mo yan para mapaliit din, di ba? Di ba? Para mapadali. Ay, ito lang pala yung mga RFO. Ayan, no, nakalagay RFO, RFO. Yan, si Aircy Jazz. 'Di ba? So ayan, ano pa? I-reset mo pa. Halimbawa, may inquiry ka, ang hinahanap ay lote, lote lang. So i-click mo lang yung property type, dito mo na fi-filter condo ba, house and lot o residential lot. O pag sinabi niya sa'yo lote, may iwan lang dito yung lote. 'Di ba? Ayan na, yan yung lote natin. Nag-iisa pa lang yung lote natin dito sa may Parkville, Bacolod. Okay? So let's say sabi niya, ano, focus lang tayo sa house and lot. Okay, so i-filter mo rin yan. So, ano ba yung mga housing lot na SMBC? So, mag-a-appear din yan dito sa baba. Okay, so kita nyo, meron tayo sa Pampanga, Mabalacat. Cheerful Homes 1 and 2. Okay? So, i-reset mo ulit yan. Halimbawa, yung kausap mo, ano, nagsabi sa'yo, ang gusto ko sana yung mga around 3M lang. So, dito pa lang, punta ka sa price range, di ba? Alam mo na agad, alin yung pasok sa kanya, 'di ba? So i-click mo yung 3M para malaman mo na ano ba yung mga nag-range lang sa 3M dito. So ayan. So papiliin mo na diyan. Meron tayo sa Charm, Residences, Cainta Rizal. Meron tayong Cheer dito sa SM Marilao, Bulacan. O Cheerful Homes, Mabalacat, Pampanga. O Glade sa may Haro, Iloilo. May Green 2 sa may Dasmariñas, Cavite, 'di ba? May Hope sa may 13 Martires. So, ayan, ito yung mga 3M, di ba? May Park, sa may Santa Rosa, South 2, Las Piñas, South 1, Las Piñas, may Style sa Iloilo, may Twins sa may Las Piñas, may Vine sa may SM Nova. Di ba? So, ayan, na-filter na, napadali na.
'di ba? Yung pag-o-offer natin sa kliyente. So i-reset din natin 'yan. Let's say ang approach ng client mo, ano ba yung project nyo ngayon na may pinakamalaking discount? So ayan, filter by promo. Dito ka ngayon mamili. 'Di ba? Ano yung may pinakamalaking discount dito? O ito, 15 to 20%. So ito kasi, itong website natin na to, ina-update ko ito every quarter. Basta may bagong update sa computation, ina-update ko ito. Okay? So ano ba yung may 15 to 20% discount tayo? Ayan, nag-appear na. So ito po yung top selling project namin ngayon, si Glam. Kasi ito yung may pinakamalaking discount. Okay? So ganyan yan. And what if yung client mo, ang target lang is let's say 10K monthly lang. So dito ka naman, no? Dito ka naman mag-filter sa monthly range. So sabi niya 10K. So pagtingin natin dito walang 10K pero may 9K. So i-select mo yan. Ito po may 9K monthly po tayo dito. So anong project 'yon? Ayan, si Calm Residences sa May Santa Rosa po. So 9K monthly. So on and so forth. So pili ka na lang kung ano yung pasok sa budget ng kliyente mo. May 8K pa. 'Di ba? Si Glade sa Iloilo, si Turf sa Binyan Laguna, si Twin sa Las Piñas, 'di ba? Si Zil sa may Gentry, Cavite, 'di ba? So ganyan. And meron pa tayong filter by fully furnished. So ano yung mga project na pwedeng i-fully furnish? With SMDC kasi may fully furnished option na tayo pero hindi lahat ay pasok dito. Hindi lahat ng project. Okay? So, i-filter natin ano ba yung project na pasok sa fully furnished. Sabi ng client mo, gusto ko fully furnished. Pero pwede rin to na halimbawa gusto ng client unfurnished siya. Not necessarily na fully furnished ito, fully furnished lang i-deliver sa kanila. May option sila na unfurnished pa din. Okay? So, ayan. Ito yung mga project na may fully furnished. 'Di ba? Ayan, nakalagay din fully furnished. Ayan, 'di ba? So, ganyan siya. Again, this is the use of our website. So, i-reset natin. Let's say, dun tayo sa yun sa sale na sinasample natin kanina. Let's say, sabi ng client mo, gusto ko Mall of Asia. So, saan ba si Mall of Asia? Sa Pasay siya, 'di ba? So, i-click mo lang Pasay. And then, hanapin mo yung project na gusto niya. So, let's say, for example, okay ako dito kay sale. So, dito tayo kay sale. So, ayan na yung details niya. Ito yung address, Mall of Asia, Pasay. Ito yung estimated monthly. Itong nakalagay dito, mga managers, mga sales partners, hindi ito talaga yung monthly ng lahat ng unit, okay? Ito yung monthly ng pinakamura, okay? Sa paunahan to. And then yung discount na to, ito yung pinakamalaking discount na ino-offer ng project. Okay? Depende sa payment term na pipiliin niya. And of course, again, itong price na ito, depende sa unit. Pero as of to date, ito yung pinakamura. Pero hindi lahat ay 30,000 monthly. Of course, depende pa rin sa size, depende pa rin sa view, sa floor. Pero ito yung pinakamura. So, yun yung lagi nyo ipapaliwanag sa kliyente nyo. Yung nakapost dito, ito yung pinakamura. And paunahan yun. It's first reserve basis. So, ano yung gagawin mo? 'Di ba? Paano makakatulong tong website na to sa presentation mo? So, ang gagawin mo lang, click mo yung view details. Kaya nga sinabi ko kanina, actually, ito talaga halos yung ginagamit ng mga managers natin sa kanilang presentation. Kasi hindi na nila kailangan isa-isahin kada file. As in, nandito na sila sa page na to. Pag click mo yung view details, dadalhin ka na dito. Wherein kompleto na tong page na to. Ayan, promosndc.com, sale residences. Kompleto na. So, ayan, pakita ko sa iyo kung paano siya naging kompleto. Dito pa lang sa taas, ayan, nandiyan na yung details niya. Nandito na yung brochure, 'di ba? Ida-download mo na lang kung gusto mo pa ipakita sa kanya yung brochure. Digital brochure, ida-download mo na lang din, i-click mo lang. And then yung 360 virtual brochure, nandiyan na rin. Okay? Tapos, nandito na rin yung mapa. Okay? Hindi mo na kailangan mag-open ng another app, Google Map. Nandito na. So, i-ano mo na lang yan. I-zoom-zoom mo na lang yan kasi this is the Google Map already. Palapitin mo na lang. Ito na mismo yung mapa. Ayan, oh. Ayan si Sale, oh. Ito si Mall of Asia. Ito yung globe, 'di ba? Palapitin mo, 'di ba? Dito ka na mismo mag-present. Actually, ito na yung ginagawa ng mga managers natin. Hindi na sila lumilis-lis. Ayan, oh, since this is the map already, 'di ba? So, ayan. Next is, nandito na rin yung project details. Kaya nga dito, sabi ko nga sa inyo,
hindi nyo kailangan i-memorize kasi pag present nyo tong mismong website na 'to, nandyan na eh. Pag tinanong ka ng client mo, ano ba yung address niyan? O di ba dalhin mo lang siya dito? Di ba nagpe-present ka nang hindi mo mini-memorize, actually yan, nababasa mo nga siya, di ba? Ayan po yung address. O Lot 3B Sunrise Drive. Di ba? At least malinaw pa sa client mo nakasulat siya, hindi yung banggit ka lang ng banggit, parang hindi niya na-absorb kasi wala siyang reference sa sinasabi mo. 'Di ba? Pag tinanong niya, ilang ba yung lot area niyan? Ito po, 2.2 hectares, 'di ba? Ilang buildings ba yan? Ito po, 4 buildings. Kasi imagine mo kung hiwa-hiwalay yung materials mo, hiwa-hiwalay. 'Di ba iisa-isahin mo yan doon sa brochure, hanapin mo pa. 'Di ba ito nandito na lahat eh. Ilang floors ba yan? O, 15 physical floors po. Ilang units per floor? Sa Tower A po, 707 units. Sa Tower B, 690. Sa C po, 659. Sa D po, 773 units. Di ba? Nandito na lahat. So, kailan ba ni-launch yan? Noong March 2019 po. Estimated turnover po, 2028. And ito rin po yung license to sell po namin. 'Di ba? And the developer name is SM Prime Holdings Inc. 'Di ba? So, unit types din, no? Nandito na rin, no? Ano ba yung mga units na ino-offer dito? So, ibig sabihin, halimbawa, si client mo nag-inquire ng sale, 'di ba? Itong sale residences. Tapos sinasabi niya, gusto ko studio. 'Di ba? So, dito pa lang, magkaka-idea ka na. Punta ka lang dito sa unit types. Makikita mo na kung may studio ba dito. So, ayan, kita naman natin, walang studio. So, sabihin mo na sa client mo, ma'am, with sale residences po, ang pinaka smallest cut po natin ay 1 bedroom unit with balcony. Wala po tayong studio. Okay? So, as well as with the building facilities and features, di ba, yung mga utilities natin. Pag tinanong ka, ilang elevator ba yan? Nandito na. Ano yung mga facilities natin dyan, di ba? Yeah, may CCTV system, may 100% backup power. Ito na mismo yung pang-present mo. 'Di ba kumbaga parang may cheat ka na? 'Di ba yung cheat na not a cheat na obvious na parang sumisilip ka sa note mo, hindi na. Kahit mag-virtual Zoom meeting kayo, ito na mismo yung i-present mo. At least nai-screenshot pa ng client mo. May reference talaga siya, hindi yung verbally sinasabi mo lang. Mamaya magkamali ka pa, ah 5 siya, minsan baka nawala sa isip mo, 6 yung nasabi mo, 'di ba may tendency na magkamali ka pa. So kung ano pa yung mga services, nandito na rin. So meron tayong leasing management, which is the SMDC Good Stays, as well as the Green Mist Property Management. So ito po yung nagme-maintain sa ating property. 'Di ba? Meron ka ng notes dito, 'di ba, kung ano yung mga ipe-present mo. So hindi ka mental block kasi from the very moment na in-access mo 'to, balik tayo sa taas. So, halimbawa, pag open mo ng sale. So, nandyan na, oh. Hi, ma'am. This is Sale Residences in Mall of Asia Complex, Pasay City. So, this is a condo for sale po in Mall of Asia Complex, Pasay City. So, imagine, nandito na mismo yung sinasabi mo. Tapos, nai-entice pa yung client mo kasi may mga picture dito sa side. 'Di ba? So, kung gusto mo, basahin mo yan. No, SMDC Sale Residences po, design takes inspiration from international seaside. So, nasa sa iyo yun, depende yun sa presentation mo. Pero, again, itong mga managers natin, ito na talaga yung ginagamit nila. Okay? Kasi napapadali yung ating presentation for this one. And also the amenities, 'di ba? So, naka-breakdown na rin dito para hindi rin tayo magkamali. So, dyan pa lang, so ma'am, our amenities po, we do have grand lobbies, may serenity pool po tayo, so on and so forth, 'di ba? Naka-note na 'yan diyan. So hindi mo na hagilapin pa isa-isa, 'di ba? So ayan, again, you can go ahead and use our team website for your presentation. So scroll down pa natin, okay? So dito naman more on yung pictures na, 'di ba? Para ma-picture out ng client mo kung ano ba yung itsura ni sale. So dito yung mga details. So dito naman sa baba pictures na. So first is the site development plan. Ano ba yung kabuuang itsura niya ng project? So dito pa lang, 'di ba? Nandito na. Hindi mo na kailangan i-download. I-access mo lang tong link na to, 'di ba? Diyan na, i-present mo na 'yan. So ito po si Tower A, ito po si Tower B. So meron po tayong 4 na towers kay Sale Residences, 'di ba? And yung amenities po natin, dito po nakaposition sa gitna. So, ito po, itur ko po kayo kung saan po nakalocate yung, ayan, kids play part. So, saan po ito yung kids play part natin. So, nandito siya.
'Di ba? Nasaan po yung deluxe jacuzzi? O hanapin natin. O, nasa yung deluxe jacuzzi? Ito po yung ating deluxe jacuzzi. Ito, deluxe jacuzzi natin. 'Di ba? Nasaan yung Cabanas? So, titignan mo lang yung mga legend dyan, no? Cabanas, Serenity Pool, Serenity Pool, Tropical Clubhouse, ito, Tropical Clubhouse, di ba? Kumbaga, eto na eh, nandito na lahat, oh. Scroll-scroll ka na lang, oh. Di ba? Hindi ka yung naguguluhan, yung pa-exit-exit ka kung saan ka pupunta. Tapos ito na yung gallery. O, para ma-picture out ng client mo. And also, again, itong ating team website, nandito na yung mga low resolution. So, nakita nyo yan, lahat yan downloadables. I-click nyo lang yung arrow na yan. Pwede mo na i-save sa phone mo. Also, this one, ito, mada-download mo rin to. I-right click mo lang yan, tapos i-save mo na. Pero itong mga to, again, lahat to, low resolution na. Magkakasya na to sa mobile phone mo. Okay? So, nandito na rin yung mga perspective, ano ba itsura ng lobby. So, ito ma'am, ito po itsura ng amenity po natin. O, i-click mo rin, palakihan mo rin. Ayan po itsura ng ating amenity. Sobrang ganda po niya, 'di ba? Kita nyo naman, 'di ba? Pagising niyo sa umaga, dungaw kayo sa balcony niyo. Ayan yung view nyo. So, kahit araw-araw na kayo dito maligo, di ba? Araw-araw na kayo mag-stay dito, di ba? And meron din tayong mga pictures dito na mga naka-modify. So, madalas kasi yung mga kliyente natin, nangingi yan ng layout. So, dito makuha mo na rin, no? Lalo na pag na-turnover na sa kanila, of course, nagpapa-interior din yung mga yan, di ba? Pinapaganda nila yung unit nila. So, you could also share it, di ba? I-download nyo to, ipadala nyo sa mga kliyente, and ipakita nyo rin. What else? Siyempre, kailangan mo ng floor plan. Lalong-lalo na kung may unit na kayong pinag-uusapan. Siyempre, hindi lang naman tayo basta price. Kailangan ituro mo sa kanila saan ba nakaposisyon yung unit na ino-offer mo. So, dito, with our website, nandito na rin yung floor plan. So, pwede mo na rin i-download yan. So, ito, for sale, itong nakikita yung mga naka-blue na to, these are parking. So, nakalagay naman yung legend dyan eh. So, babasahin lang natin. Ayan, ground floor, legend niya, parking. Ito, basement floor, parking. So, ida-download mo lang yan. I-consolidate mo rin. 'Di ba? So, ito, tower 1, second floor. Ito, tower 1, third floor to 16th floor. 'Di ba? Ito naman, tower 1, 17th floor. So, hahanapin mo lang ano ba yung unit na ino-offer mo, anong tower ba, at anong floor ba. So, yun yung ida-download mo. So, papakitaan ko kayo ng sample, paano ko siya ginagawa. Halimbawa, tower 1, 5th floor. So, hanapin mo nasa yung tower 1, 5th floor. So, ibig sabihin, ito yung ida-download mo. Tower 1, 3rd floor to 16th floor. So, ida-download mo yan. Pakitaan ko kayo kung paano ginagawa ko, So, i-download mo yan. Pagka-download mo, i-open mo yung dinownload mo. Kasi again, hindi lang tayo basta computation dito. Kailangan ina-assist natin sila ng maayos, saan ba mismo nakalocate. Halimbawa, 5th floor. So, yan ang ida-download mo. Ngayon, i-zoom mo yan para mahanap mo ano yung unit number na ino-offer mo. Let's say, for example, yung ino-offer ko, unit number 20. So, pag nagpe-present ka sa client, mag-add ka ng, ng box or arrow para ma-locate ng client mo saan ba yung unit na ino-offer mo. 'Di ba? Hindi tayo basta-basta computation lang dito. So, ganyan lang yung ginagawa namin. Ganyan. So, i-highlight mo siya kung ano yung ino-offer mo na unit. So, ayan. Let's say, for example, itong sample ko na to, nasa siya, nasa 5th floor, unit number 20, tower 1. So, ayan. Para pag zinom ng client, di ba? Alam na niya, dito pala ako naka-face, di ba, sa amenity, dito sa amenity na to. Nandito ako sa tower na to, tapos nakaharap ako dito. Dito siya nakaharap sa amenity. So, nakikita niya yung kaninang pool na maganda, 'di ba? Tapos, dito pa lang sa floor plan na to, alam na niya kung nasan yung elevator, 'di ba? So, paano ba binabasa to? Ayan, kailangan marunong din tayong bumasa ng floor plan. So, paglabas sa elevator po, kakaliwa po kayo. So, from the elevator, pang ilang door po kayo? Ito, first door to. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Pang 8 door po kayo from the elevator. Magta-turn left po kayo. Okay? So, i-zoom mo lang yan. Dito na mismo, matuturo mo na siya. 'Di ba? Matuturo mo na siya dito. So, pagpasok nyo po, ang kusina nyo po, nandito po sa kanan. 'Di ba? Ayun oh. Kailangan bumabasa din tayo ng floor plan, 'di ba? Nakita naman natin 'yan oh, kitchen 'yan oh, 'di ba? So pagpasok niyo po, ang kusina niyo po ay nasa kanan, ang toilet and bath niyo po ay nasa kaliwa. And then diretso pa po, ito po yung space niyo for your palakihan mo na. Palakihan mo na. Ito po yung space niyo for your living area ito. Living area po 'yan and dining. Okay, so dito niyo po ilalagay. With sale residences ay it's not fully furnished. Okay, wala pa tayong fully furnished option sa kanya kasi it's still a pre-selling. So hindi siya pasok dun sa fully furnished. So dito niyo po ilalagay yung inyong dining area and then dito naman po yung inyong living area. And nakita niyo po ito, dito yung attach yung inyong TV. So ayan, and then this one po, papansin niyo meron tayo ditong partition. So this is the sliding door going to your bedroom. Okay? So this is going to be your bedroom. So sa ating bedroom, of course, wala pa tayong bed dyan. Okay? It's open and then sila na maglalagay ng kanilang bed. And itong side naman na to, pag nakita nyong may ganyan, automatic it's a door. Okay? So meaning, pag may pintong ganyan, ibig sabihin may balcony. Okay? So this is your balcony. Meron po tayong ditong glass door and malaking window. Okay? So ganyan basahin yan. Kailangan pinapaliwanag nyo rin kung ano ba, nasa kaliwa ba yung yung CR, nasa kanan ba, 'di ba? Paano ba siya i-set up? So kailangan tinutur din natin sila kahit virtual lang. Okay? Kahit ganito nag-virtual meeting pa lang kayo. Kaya napaka-importante na kailangan marunong kayong bumasa ng floor plan. Okay? So kailangan pinapaliwanag nyo 'yan at pine-present nyo sa mga kliyente. Again, this is the sample presentation of the floor plan. Okay? So balik tayo sa website. Okay, ano pa yung gamit nito? Aside from the floor plan, scroll pa ulit sa baba. Nandito naman yung unit layout. 'Di ba? Kung gusto ng client mo mas specific, 'di ba? Tinur mo na dun sa one bedroom. Gusto pa niyang makuha yung mga sukat. Ano ba yung sukat ng dining area? Ano ba yung sukat ng kitchen, bedroom, etc. Yung toilet, balcony. So, you can also go ahead and share this to your client. 'Di ba? Nandiyan yung mga talagang sukat. 'Di ba? Ng mga unit types na meron tayo. Okay? And of course, scroll lang din talaga, 'di ba? Hindi mo na ulit kailangan mag-download. With your presentation, nandito na rin yung actual turnover. So, nilagay ko na rin dyan, ano ba yung itsura ng actual deliverable. Kung kanina, pinapakita mo yung floor plan, ito naman, mas mapipicture out na nila. Ayan o, ma'am, kita nyo po, pagpasok nyo po, ito po yung itsura po mismo ng actual turnover natin ng kitchen. So, meron na tayong overhead and under counter cabinet. May range hood na rin po and may cooktop na rin po tayo. 'Di ba? Ang floor po natin, naka-tiles na rin po. It's homogeneous tiles. 'Di ba? And then, meron na rin po tayong sliding door for the bedroom. Ayan, matutur mo na sila, di ba? Kitang-kita nila ano ba yung actual na ito turn over sa akin. So, ito po yung actual image po ng ating kitchen. Di ba? Mas upgraded na po yung ating cabinet. Di ba? Hindi ganyan yung cabinet namin before. Before, ganito, laminated wood. Pero ito, tingnan nyo, mas maganda na siya. Di ba? Mas upscale na siya. Okay, so ayan, we have several photos here para mas ma-picture out maigi ng ating mga kliyente kung ano yung itsura ng ita-turn over sa kanila. Okay, yan, sliding door. And then, ayan, yung ating ceiling po, painted na two coats, even the walls. So, ano ba yung kulang dito? Gamit na lang talaga. So, ito, mapapansin nyo, may aircon. With Seal Residences, please take note, wala pong aircon. Kasi ito ay model unit, kaya tayo may aircon dito. Kasi this is our showroom. Pero ang actual deliverable natin ay wala pang aircon. Okay? So, this is the actual look of our glass door going to the balcony. So, ayan, i-tour nyo sila, di ba? So, nandito na lahat, di ba? Click na lang tayo ng click. So, ayan din po yung view sa labas. So, depende kung ano yung view natin. If it's residential or amenity, di ba? So, this is also the deliverables of our toilet and bath. Di ba? Complete fixtures na po yan. Yan po yung actual, di ba? Na shower natin. Naka two-piece po tayo. And then, meron po tayong provision for water heater. Di ba? Ayan na.
So ito na mismo, this is the actual pictures of sale residences units. So this is from our website. Okay? So, scroll lang talaga. Nandito na lahat ng kailangan yung pampresent. And also, the unit specifications, kung gusto ng kliyente mo mas detalyado, ano ba yung mga inclusion talaga? Ano ba talaga yung mga i-deliver natin? So, ayan, wall finish, naka-painted cement finish na po tayo. Painted na yung mga walls. And naka-tiles na po tayo. It's homogeneous tiles. 'Di ba? So, ito na mismo yung guide mo. Ano ba yung mga materials na ginamit? Sa doors po natin, sa main door, naka-laminated wood door po tayo as well as sa bedroom and toilet and bath. Laminated wood door. Okay, sa toilet and bath. Hindi siya PVC, 'di ba? Sa toilet and bath. So, yan, dito pa lang malalaman mo na kung ano yung materials na ginamit. Sa bedroom pa lang, ayan, drywall partition. Sa toilet and bath naman, yung wall natin, combination of ceramic tiles and painted wall finish. Okay, yung floor, ceramic tiles, yung ceiling, painted finish, fixtures. Ayan, complete fixtures with water closet, lavatory, shower set. Okay? Kitchen, ayan, included na yung overhead and under counter cabinets, including sink, cooktop, and range hood. Okay? And for the balcony, naka-ceramic tiles na tayo, yung floor, and yung railing natin, naka-painted metal railing. Again, it depends on the project kung ano yung mga deliverables. So, kanina, nakita natin may aircon, so hindi naman siya naka-note dito, so hindi siya kasama. So, it's always a must na basahin din natin to sa ating mga kliyente. Ano ba yung finishes ng kanilang unit. And also, nandito din yung mga videos, yung nasa SMDC Pro, so in-upload ko rin siya dito. So, you can go ahead and share it over to your clients. So, i-click nyo lang yan. Tapos, pwede nyo nang ipanood to sa kanila. Diba? Habang nagpe-present kayo. So, ayan. So, you don't need to download this, 'di ba? Pwede na nilang appreciate, 'di ba, yung project, no? Kahit na virtual, no? Kahit na wala sila dito sa Philippines kasi napakadami nating buyers sa ibang bansa, nasa US, nasa Canada, Europe, Asia, sa iba't ibang countries. So, you can go ahead and use our website. Okay? Again, this is promosmdc.com. I highly suggest na gamitin nyo ito sa inyong mga presentations. Sobrang laking tulong nito sa inyo. Okay? You don't need to memorize, no? All the details. Along the way, makakabisado nyo na lang din yan, lalong-lalo na pag napakadami nyo ng buyers sa project na to, sa mga projects natin. So, along the way, makakabisado nyo na lang yan. Kahit ilang towers yan, ano-ano yung mga amenities. Pero, lalong-lalo na sa mga new hires, since nagsisimula pa lang kayo, mga sales partners, then you could go ahead and maximize our website. Again, if you want to have a duplicate of our website, please approach me. I could go ahead and give you duplicate. Okay? So, ang gagawin nyo na lang is bibili na lang kayo ng inyong sariling domain. And of course, kayo na yung mag-a-update nun from time to time kasi sarili nyo ng website yon. Okay? Again, this is only exclusive for Team Everest. Okay? I'm not giving websites to other team. Only for my specific team. Syempre naman, di ba, pinagpaguran natin itong website na ito at pinagpuyatan natin ng ilang buwan. Okay? So again, nandito lahat ng projects ni SMDC. So you could go ahead and browse it. I-generate nyo na rin lahat ng mga materials na kailanganin nyo from our website. Okay? So next. Share ko lang. Ayan, share ko yung ating screen. Next is the Everest G Drive. So, ano ba tong G Drive na to? Of course, aside from the digital marketing tools, aside from the seller's portal, access mo sa inventory, of course, kailangan mo naman yung mga, mga sample computations na, yung mga reservation forms, saan ba nakukuha yun, and other SMDC files. So, ako, I already consolidate lahat ng mga materials na gagamitin ninyo. So, bibigyan ko kayo ng access dito sa Team Everest G Drive. So, exclusive for Team Everest only sa mga sales partners natin and sa mga managers. So, you can go ahead and access anytime, anywhere itong ating Team Everest G Drive. So, nandito again yung ating mga sample computation, yung mga templates natin, yung mga forms, including the reservation forms and other SMDC files. So, anong gagawin nyo once na-access nyo itong link na to? Of course, i-download natin and save to your own laptop, desktop, or phone. Okay?
Again, please take note, this is only exclusive to Team Everest. So kapag ikaw ay nag-access nito at hindi ka nabigyan ng access, ibig sabihin, you are not registered with Team Everest. Okay? So, yan. Ipakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng ating G Drive. So, once na-access nyo siya, ito siya. Itong SMDC Team Everest. Okay? So, hiwa-hiwalay ng folder din yan. Again, we really need to be organized here. 'Di ba? So, hinahasa na namin kayo na maging organized. Dapat tayo in doing our business. Okay? So, nandyan yung lahat ng forms. So, i-click natin. So, naka-consolidate na rin yan para hindi rin magulo. Kasi malilito rin nga naman kayo ano-ano ba yung mga forms. So, all other forms except dito sa mga to. Okay? So, mag-focus muna tayo sa, syempre, nagbebenta tayo, reservation form. Ito yung RA. In short, RA for the reservation agreement. Okay? Reservation agreement or RA form. So, i-click natin yan. So, you can go ahead and download. Ito yung mga forms na ginagamit natin for reservation. First is the reservation agreement for primary buyer. Okay? And spouse niya. Basta primary buyer, tas may asawa siya, ito yon. Next is the reservation agreement form for co-buyer. Kung siya ay may co-buyer, except asawa, halimbawa, co-buyer niya yung kapatid niya o magulang niya, ito yon. Ito yung form na yon. Okay, for the co-buyer. Next is the payment undertaking form. So, ang gagawin ninyo kapag meron kayong client na magre-reserve, automatic, i-download nyo na to. Meron din tayong hard copy nito. Okay? Kung kayo ay face-to-face may kipag-meeting sa client, then you might want to get a hard copies of RA or reservation agreement forms. Nasa office yon. Okay? So, i-approach nyo lang ako and then i-endorse ko kayo sa ating marketing assistant. Bibigyan kayo ng reservation agreement forms. Okay? Kung kailangan nyo yung mga original. Pero kung virtual, then etong file na to will do. You just need to email this to your client. Okay? Kailangan lang nila itong pilapan, i-insert nila yung kanilang e-signatures. Okay? And itong payment undertaking form. So, ito, kailangan lang to. Let's say, for example, hindi sila makakapag-open ng auto-debit arrangement for their monthly or hindi sila maka-issue ng post-dated checks. So, papirmahin mo ng payment undertaking form. So, partners, managers, this is only for your commission. Okay? In order for you to release your commission, let's say, wala siyang pre-selling siya, di ba? Tapos wala siyang mode of payment, papirmahin mo nito para guaranteed ni SMDC na magmamonthly siya. So, itong form na to, pipiliin niya dito kung ano ba yung mode of payment niya. Kung mag-credit card ba siya, kung mag-wire transfer ba siya, ganun. Pero, please take note, kung RFO siya, hindi pwedeng hindi siya mag-i-issue ng post-dated check or mag-enroll ng auto-debit arrangement. Kasi hindi siya mata-turn over. Para lang ito sa mga pre-selling, okay? Pag RFO at gusto nila maka-turn over, kailangan may mode of payment sila, which is post-dated checks or auto-debit arrangement. Okay? This is only for pre-selling, itong payment undertaking. New EOP form, kung RFO at ang payment term na pinili niya ay Early Occupancy Program na payment term, kailangan natin silang pa-fill upin nitong new EOP form. Okay? Ito naman, DOU for foreigner. Kung ang client mo ay foreigner at RFO yung kanyang binili or naka-early occupancy program siya na payment term, then papipirmahin mo siya nito, itong DOU for foreigner. Okay? Ito naman yung standard na DOU. In short, tayong DOU, it's deed of undertaking for RFO ito. So, regardless kung Pilipino o foreigner, basta RFO siya at ang payment term niya ay early occupancy program, then kailangan mo siyang pa-fill upan nito. Papirma mo sa kanya. And kailangan din itong ninonotarize. So, pakita natin ano itsura niya. Ganyan itsura niya. So, ayan. Deed of undertaking. Kailangan pipirma siya dito. And pinapanotarize yan. Okay? So, along the way, sa mga susunod natin na trainings, pag-uusapan natin yan, no? Masihimay-himayin natin. Paano yung mga deed of undertaking, kailan ba sinasubmit yan, okay? So, ito, next is the BAR 1904 form. So,
Pakita ko lang din sa inyo itsura niya. Itong BAR 1904 form, this is for all buyers. Kailangan kasi may TIN sila. Kasi property, di ba? So, we know naman, it's taxable, nire-register yan sa government, sa BAR. So, kailangan meron silang TIN number. Okay? Kung wala silang TIN number, basta kailangan mag-fill up sila nito. Okay? Pag wala silang proof of TIN, basta mag-fill up lang sila nito. Kasi kailangan ng proof of TIN. Hindi kasi pwede yung verbal lang. Mamaya, nagkamali sila ng isang digit. Tapos ni-register na, 'di ba? Mayayari tayo, ibang tao pala 'yun, 'di ba? Nagkamali sila ng sulat, 'di ba? So kailangan natin ng TIN verification. Kaya kailangan tong 1904 kasi binabangga-bangga natin 'yan. Yung kanyang mother's maiden name, father's name, yung kanyang birthday, ganyan. Binabangga natin 'yan. So kailangan nilang fill upan itong 1904. Okay? So next is annex. Actually, this one is, this is no longer needed kasi bago na yung ating EOP form. So, ito, i-delete ko na lang to. Okay, i-delete ko na kasi bago lang, nawala na yan. So, ano ba yung pinaka-importante lang dyan, madalas? Okay, pag may bagong buyer ka at pre-selling, basta ito lang yan. Ito, pag primary buyer lang naman at may asawa. Pag may co-buyer, saka mo lang to pa-fill upan. Ito, kapag wala siyang mode of payment, saka mo lang siya pa-fill upan. Tapos ito naman, kapag RFO at EOP payment term siya, itong tatlo na to, saka mo lang pa-fill upan yan. Pag RFO at early occupancy payment term siya. And ito, kung foreigner. Ayan o, nakalagay naman for foreigner. Ito, it's always a must, 1904. Lagi natin siya ipapapirma for TIN verification. Pero kung meron siyang TIN ID or any proof of TIN, wag na. Okay? Kasi may proof naman na eh. Pero kung wala siyang proof of TIN, kailangan mo tayo ipapirma yan para hindi tayo magkamali. So, ano yung itsura? Ito, may guide tayo dito, di ba? So, ito yung RA, ito yung guide. May mga arrow. Okay? Yan, RA form with guide. So, bakit gumawa ako ng ganyan with guide? Para alam nyo kung ano yung kailangan sagutan ng kliyente dyan. Di ba? So, ayan, palakayan ko lang. So, ayan, naka-arrow dito. Pwede nyo rin i-download to at pag-aralan kung ano yung mga importante lang naman na detalye na sinasagutan. Ayan, no? Basta lahat ng naka-arrow, yan yung kailangan nilang sagutan. And, itong passport number, walang arrow. Kasi hindi naman na siya talaga kailangan. So, ayan lang. Lahat ng may arrow para fully guided din yung client nyo. Lalong-lalo na kung virtual. Kasi, syempre, ipapadala nyo sa email, di ba, yung form. O, kung walang arrow yan, malilito sila. So, dito sila pipirma. Basta lahat ng may arrow dyan sa sagutan dapat nila yan. Okay? Yan. Pipirmahan yan. Ito naman yung page nung nakalagay Annex A for the co-owner. Ayan o, co-owner details. Yung mga co-owner, ano ba yung consider? Hindi co-owner ang asawa kasi part siya dito ng primary buyer. Ayan o, spouse. Nasa baba lang niya. Ito yung principal, tas ito yung spouse niya. Ayan. Pero pag yung parents, kapatid, kaibigan, dito yun sa co-owner. Okay, co-owner yan. Tapos yung asawa ng co-owner, yan yung spouse naman niya. Kung walang asawa, edi blanco, 'di ba? Tapos kung may attorney in fact, dito naman din 'yon sa baba, 'di ba? So ganyan. Tapos pirma ulit dito, tapos pirma ulit dito. So, 'di ba, may guide. So ito, pwede niyo tong i-send sa kliyente niyo itong RA forms with guide para malaman nila saan ba pipirma, 'di ba? At ano ba yung mga sasagutan. Ganun din sa 1904. Oh, may mga araw na rin, 'di ba? So papadaliin natin para hindi kayo mahirapan, 'di ba? Papadaliin natin saan ba dapat sumasagot yung mga kliyente? Ano ba dapat nilang sagutan diyan, 'di ba? So ayan, may mga araw na rin. Hindi na kailangan tong mga tong mga taxpayer type, no need na 'yan. Kasi may mga araw lang, basic details lang nila. Lalo na tong withholding agent accredited, yan mga yan, hindi na kailangan yan. Tapos pirma lang sa baba. So ganyan lang siya. Okay? Again, you can go ahead and download the all forms dito sa ating G Drive. And ano ba kasi itsura nung yung walang guide? Kasi nakakaano siya lalo na sa bago. Tingnan nyo, i-open nyo. Pag walang guide, 'di ba? Ganyan lang siya, oh. Walang guide. Hmm. Hindi nila alam saan sasagot, 'di ba? So, download nyo 'yon, yung with guide, 'di ba? So, um next. So,
Again, this is the reservation agreement form. Next is the SPA form. So, kung ito, may mga SPA sila, so dito nyo lang naman madadownload yun. And may guide din tayo dyan. Okay, may guide din tayo dyan, paano siya i-fill up. So, sample lang. Ayan, so may guide siya, di ba? So, ayan, busisiin nyo lang to. Again, pag may SPA siya or representative na pipirma on her behalf or his behalf, then, papirmahin nyo dito ng SPA form. Okay? And the IMP forms, pag sinabing IMP, ito yung sales partners. Okay? So, yung mga managers kasi, meron silang mga tao. 'Di ba? Kaya nga tinawag na manager. So, dito mo nahahanapin kung ano yung forms na, yung accreditation forms nila. So, start with this one, bank information form, para lang ito sa IMP, yung naka-base abroad. Okay? Kung naka-base abroad sila at ang gamit nila ay international bank account, kailangan mo papirmahin ito. Okay? Next is IMP accreditation form. Ito yung nasa abroad ulit. Okay? Basta nasa abroad, ang tawag sa kanila ay IMP or International Marketing Partner. Nasa abroad, pero ito, mag-handle to ng tao. Okay? So, kung willing siya mag-handle ng tao, at least 5, no? Mag-accredit dapat siya ng sales associate. Ito yon, ito yung form ng under niya. So, kailangan si IMP, kung gusto niya maging IMP, naka-base siya abroad, kailangan mag-recruit siya ng 5 sales associate. Okay? Kung halimbawa, yung kausap mo naman is ayaw niya mag-recruit, wala siyang masyadong mga networks, gusto niya focus on selling, then, kailangan niyang i-fill up ito. Sa SA lang siya. So, International Sales Associate. Ito yun, sa SA. Ayan, napakita natin sample. Ayan, Sales Associate. Sales Associate ang tawag dun sa under ng IMP, International Marketing Partner. Okay? Ngayon, kung meron kang sales partner na naka-base sa Philippines, ang tawag doon ay ito, PA. Or in short, ito yung accreditation form niya. So, ang tawag natin sa kanila ay Property Associate. Again, sila yung mga base sa PH. Ngayon, kung meron ka namang sales partner na licensed real estate broker, ito yung ipapa-fill up mo na accreditation. Local broker. Okay? And kung may tao naman yung iyong broker, yung iyong licensed broker, ito naman yung form ng kanilang agent. Ang tawag naman sa kanila ay sub-agent. Ayan. So, kailangan lang nila tong ipapirma, ipa-fill up, kailangan duly signed ito, duly filled out, lahat ng details nila, 'di ba, para talagang ma-register sila sa SMDC. Okay? So, meron din tayong sample dito na naka-fill out. Iisa-isahin natin 'yan. Okay? And also video ADA. Okay? Syempre, kung ang mode of payment nila ay auto debit arrangement through BDO, then you can go ahead and download and print this one. Kailangan originally signed to kasi bangko yan eh. So, ito na yon. So, i-download nyo lang yan and ipiprint. Okay? And what else? Ano pa ba yung nandito? All other forms na wala dito. Halimbawa, kailangan mo ng kailangan mo ng acknowledgement receipt. Di ba? Nagpa-reserve sa'yo. So, meron din tayong sample dito. Let's say, for example, nag-issue sa'yo ng cheque. Wala ka man lang resibo na kinuha mo yung cheque. 'Di ba? For the reservation. So, meron din tayong template dito. So, i-download nyo lang. Ano pa ba? Yung mga iba-iba pang form. Basta if it's something related to you, kung ikaw ay magde-deploy, so on and so forth, then you can go ahead and download here. Okay? Again, this is all forms. Next is the payment guideline. So, ito lang naman, dito lang naman yung ating guide for payment ng buyers. So, you can go ahead and read this one, di ba? Medyo mahaba ito. Lahat na online payments, nandito ano yung mga pwede, over the counter, sa recurring, so paano ba? And nandito rin yung process. So you can go ahead and study this one. And then for the RF payment naman, or wire transfer, yung magre-remit sila, ito yung mga payee. So with SMDC, though isang company lang naman tayo, pero marami kasi tayong subsidiary. Okay? Like this one, Vancouver Lands, 22 Property. So, ito yung mga account numbers, address, so on and so forth. So, ito yung guide nyo. And this is the institution code for bills payment. Okay? So, ayan. That's for the payment guidelines. Next is the project briefing. So, dito, kinonsolidate ko lang din yung mga PDF files ng mga projects. Okay? So, you can go ahead and download here. Diba? Aside from the SMDC Pro, aside from the team website, 'di ba? Pwede nyo ring i-download dito. Okay? Basta i-organize nyo lang.
Next, ito na, yung sample computation. So, on a monthly basis, ina-update ko ito. Pero, right now, every quarter na ang update ng mga computation. Previously kasi every month. Pero right now kasi every quarter. So, ito, ina-update ko ito every quarter. So, like today, right now, it's June. So, itong computation na to, effective to ng April, May, June. So, pasok pa ito. Okay? So, nakakonsolidate din ito per project. So, come July, mag-update na ulito. So, i-update ko na siya. Alright? So, kayo, again, this is the template. Lalong-lalo na yung mga managers, okay? You should also know how to update this, di ba? Kaya nga kailangan pag-aralan nyo ng maigi para sa mga susunod, no, ay kaya nyo na mag-compute ng sarili. Okay? So, let's say, for example, air residences. So, nandito na yung computation ng unit and then computation ng parking. Again, this is just the template. Ano ba yung mga payment terms, ganyan. Ano ba yung mga pwedeng i-offer sa kanila na computation, monthly, so on and so forth. For the specific unit, of course, kailangan mo siyang i-edit, 'di ba? Kasi not necessarily, kasi sample lang 'yan eh. So ipakita ko yung sample. Katulad niyan, 'di ba? So inopen ko. I-ano ko na lang yung pakita ko na lang yung kasi nandito lang naman 'yan sa aking ano din laptop. So let's say for example 'yan. Punta tayo dun sa Air. So ito din 'yon, no, yung nakalagay sa G Drive. Okay? So ito na yung computation na gagawin mo. May iba't ibang computation dito. Merong early occupancy. Ibig sabihin, again, yung early occupancy, ito yung RFO. Merong give me 5 na payment term. Merong no down payment kung ayaw mag-down payment, di ba? Ayan, may studio. Ito, may RFO for 1 bedroom. Merong give me 5 promo for 1 bedroom, no DP promo for bedroom, may spot cash din. So pipili na lang kayo kung ano yung convenient sa client nyo na payment term. Okay? Kasi kada ano to, sheet nito iba-iba. Iba-iba yung computation niyan. So hahanapin nyo na lang ano ba yung convenient sa kanya. Okay? So ito, yung computation natin, ini-edit ito. Okay? Pinapalitan no kung anong tower, anong unit number. Siyempre, ito ay sample computation. So, pwedeng baka nakuha na ito during this time, di ba? So, depende pa rin sa unit na gusto ng client mo. So, ito, may mga drop down lang naman dyan. Halimbawa, ito yung ano, tapos ibang unit na yung nasa availability, no? I-edit mo na lang yan. Sa Ambang View siya, amenity pa rin ba? O Manila Bay na ba? 'Di ba? Ayala ba? Okay? So, etong mga computation na to, usually, hindi mo na yan pinapalitan. Ito lang ang papalitan mo dyan. Itong list price. Ito. Ito lang. Kasi ito yung nakalagay sa seller's portal. Then, everything, wala ka nang gagalawin dyan hanggang dito. As in, ito lang. Ito. Pag ginalaw mo yan, okay, pinalitan mo pa yan, kasi ito na yung computation yan eh. Magugulo. Kasi may mga formula na to. So, ito lang. Ilalagay mo lang yung list price dyan. So, meron tayong another training. Okay? Hihimay-himayin natin to, yung sa computation. So, right now, hindi muna. Okay? Pinapakita ko lang muna sa inyo kung ano yung naka-store dito sa ating G Drive. Okay? So, again, nandito ang sample computation. So, kung ako sa inyo, once you have access for this one, i-download nyo na. Okay? Kasi updated to hanggang June 30. Okay? You can already use the templates. Piliin nyo na kung ano yung computation na swak sa client ninyo. Pilian nyo na ng unit. Okay? Para, alam nyo yun, makabenta na kayo. Okay? So, ano pa yung gamit nitong ating G Drive? Videos. So, nandito rin yung mga videos. So, may mga shinare din ako na ideas dyan. Okay? So, panoorin nyo na lang din. Next is yung mga webinars. So, may mga templates din tayo dito, no? If you want to do your own webinar with your client one by one, selling webinar, a business program, referral program, then you can go ahead and use this and edit this. Itong mga to naman ay editable. Okay? And why invest in SMDC? So, meron din tayong mga knowledge dito na ginawa. Okay? Me, myself, ako yung gumawa niyan. So, you could go ahead and browse din. Other brochures, ayan, nandito. Online reservation walkthrough. Yung mga consolidated na 360 degrees brochure, digital brochure, nandito rin. And yung other tips pa, no?
ito, other tips naman to on where to get leads, di ba? Where to get your clients, di ba? Mga sources of sales. So, ayan. Again, this is the use of G Drive. So, madalas, ang ginagamit lang ng mga seller dito, itong all forms, payment guidelines, ayan, kukuha sila, project briefing, and sample computation. So, ito yung pinaka-importante talaga dito, computation. Okay? So, saka na natin himay-himayin yan sa next topic kung papaano mag-compute. Okay? But again, this is where you could get the most updated template, computation, or yung mga promos, discounts, o kung paano siya babayaran. Okay? All you need to do is to edit kasi editable ito. Kasi kailangan, of course, palitan nyo ng unit depende dun sa availability at depende dun sa gusto ng kliyente mo. So, papapiliin mo na lang. Okay? Ayan. So again, this is the G drive for the form sample computation. Okay? Ayan. So next is the tools that you need pa. Ano pa ba? Next is the SMDC training manual. Okay? So bibigyan ko rin kayo ng access dito. These are coming from the SMDC corporate team mismo. Okay? This is for other SMDC and HSDC. If you want to offer HSDC, yung mga house and lots ni HSDC, nandito rin yung mga marketing collaterals. So, pwede nyo ring i-offer yan. Okay? So, ano ba yung gagawin nyo? Once na-access nyo yan, of course, download and save to your laptop, desktop, or phone all the marketing materials na makakatulong sa inyo. Okay? So, i-access na natin yung ating SMDC training manual. So, punta lang kayo sa inyong browser and then, so, nandito na. Nandito na yung mga files ni SMDC. This came from SMDC mismo. So, nandyan yung mga accreditation forms din. Okay? Pero this one, I don't think so that it's updated kasi 2022 pa. Okay? So, just need to double check the file. Okay? Pero yung nasa G Drive natin, updated yon. Oh, yung mga DHSUD guidelines, online reservation. Actually, itong online reservation, medyo hindi naman natin ginagamit. But, you can just go ahead and browse, no? Lahat ng mga files na nandito para naman at least, di ba, fully equipped, no? And knowledgeable tayo kay SMDC. Kasi for sure naman, no, marami kayong matututunan dito. Katulad niyan, no? SRS booking, reservation form, nandito rin. Pero ito kasi 2022 pa. So, ang i-download nyo na lang dito yung wala dun sa G Drive natin. So, may mga training videos din silang in-upload dito. Oh. You can go ahead and watch over. Contract to sell, di ba? Company profile, code of ethics, accreditation, core values, seller's portal. So, may mga training videos din sila. You can go ahead and watch over and over. Ito yung process for the unit viewing. Okay? Ita-topic din natin to sa mga susunod na videos natin. So, i-browse nyo na lang din muna. Okay, ayan. Okay, again, this is the SMDC Digital Training Manual. Okay. Naka-separate yan, yung SMDC and then SHDC. So, for SHDC, ayan. So, hiwa-hiwalay din. Ayan, no? May SHDC projects, Batangas, Tarlac. So, depende, no? If you want to offer SHDC or kung may naghahanap sa inyo. Kasi may access din naman kayo sa ano niyan, sa inventory niyan. So, yan, busisiin nyo lang, no? Kung ano yung mga booking forms ng SHDC, di ba? So, ayan, payment guidelines, so on and so forth. Again, this is the digital training manual of SMDC. I will go ahead and share you access also sa ating group. So, sinishare ko naman yan sa inyo yung mga digital marketing tools na gagamitin ninyo. So, ayan. I think this is the end of our part 5 of New Hire Sales Training video. So again, these are the tools that you need in order for you to be successful here in SMDC Sales. So first, pinag-usapan natin yung mga core skills and then the seller's portal sa ating part 4. And then now, dito sa ating part 5, pinag-usapan natin ang SMDC Pro, yung ating Team Everest website, yung ating Team Everest Google Drive or yung G Drive, and then
yung SMDC Training Manual. So, lahat yan, kung ako sa inyo, pag may access na kayo, once registered na kayo dito kay SMDC, kung ako sa inyo, isa-isahin nyo na yan. Busisiin nyo na, i-download nyo na, i-consolidate at i-organize nyo na, kasi kung wala yan at mag-lead generation na kayo, mahihirapan kayo. So, step by step tayo dito. Kailangan i-download nyo muna lahat ng mga materials bago tayo, alam mo yung bumomba, 'di ba? Bago sunod-sunod tayo makabenta na, 'di ba? So ganun yung strategy, ganun yung ginagawa natin. Kailangan i-consolidate mo muna lahat and for sure nagkaroon ka na ng idea kung paano kami mag-present, 'di ba? So ginagamit lang namin yung aming Team Everest website. So nandun na lahat ng details, amenities, so on and so forth. So I hope i-apply mo rin sa mga future clients mo para makatulong din sa'yo. Again, my name is Mentor BLD Babylin Lorica Dueñas, your International Director here at SMDC. Sana nakatulong itong video na to at talagang pinag-aralan mo. Again, thank you so much for watching. See you sa ating part 6. Okay, bye-bye!